Good afternoon, good morning, good evening here in Mexico, in Cabo, Mexico. This is Arlene Stone, and we are here again live. It's emergency live due to the response of our appointed crying baby in Davao City. Thank you so much, guys, for joining me here. Um, I don't think I give any notice to all of our followers, but I'm thankful because you guys are here. So please confirm if you can hear me. Thank you so much. So marami tayong update tonight. As like I said, I'm on vacation right now. I'm actually in Cabo, Mexico. No, ang daming mga fans natin, mga followers natin nagsasabi na wag ko daw i-declare kung saan ako. But you know what? I'm not scared kasi as of now, nanginginig na ang ating kalaban kaya I don't have any reason to be scared. I'm done. I'm done being living in fear no for many years na yun ang laging nilalagay kasi ni Pacquiao ni Mangkanor sa ating puso. But now, after being liberated from that mindset, from that cage, I am glad that I live in freedom, I would say. But today we have update, no. Sabi ni Lucivic Gubin, yes, Ma'am Arlene, loud and clear. Thank you, thank you po for for confirming that. So before I'm going to read all the comments, no, gusto ko lang na pasalamatan kayong lahat sa pakikipaglaban na ito. Kasama po namin kayo. Naintindihan po ninyo ang mga pinagdaanan namin. Pinagdaanan ng mga kasamahan ko, yung mga kabataan na ni-rape, ni Kibuloy sa murang edad. Kayo po ang nagsimpatiya at nagkaroon po kayo ng empathy, kaya po kayo lumaban na kasama namin. At sa lahat po ng mga kasamahan ko na tinorture ni Mangkanor at ng kanyang mga kasamahan, ay kayo din po ang sama namin, nag-empathize po kayo sa kanila, nag-sympathize, kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. At sa iba po na pinatay ng mga kasamahan namin, nung ako po ay po, if you can go back to my former videos, isa-isa po sa mga kasamahan kong pinatay nila in tandem, no, sa riding in tandem na ginawa nila, na talagang pinatay nila yung mga kasamahan ko. Sinabi ko po din yun at nasa mga videos ko po, pati mga pangalan nila at saan nangyari yon. So kayo po ay naniwala sa stories ko, sa stories namin, at kayo po ay nakikipaglaban kasama namin. Kaya napapasalamat po talaga ako ng lubusan sa inyo. At ngayon po nakikita na po natin na ang lahat po ng ating effort na pakikipaglaban natin ay nagkaroon na po ng bunga. Although dumaan po tayo sa grabing sa sakit ng damdamin kasi kahit mga family po namin ay talagang sinira ng mga minions ni Kibuloy kahit yung aming mga pagkatao. Pero tayo huminto sa pakikipaglaban dahil alam po natin na ang pinaglalaban natin ay isang importanteng bagay. It is justice and it's not just for us but for everyone. Kahit sa mga tao na hindi man lang nakarinig sa kingdom, ay gusto natin silang iligtas na wag na silang makapasok pa para wala na mabiktima si Kibuloy, no? Kaya nagpasalamat po tayo. Salamat po talaga sa inyong lahat, sa ating mass media, no, sa ating mga newscasters na kumukuha sa mga stories namin at kung sino-sino kayo, at sa lahat ng mga YouTubers natin na nagtataping sa ating mga content, sa ating message, at in-embrace niyo po kami at ang aking mga kasamahan. Kaya lubusan po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Ngayon po, gusto ko pong i-play sa inyo ang response ni Mangkanor, ni Kibuloy sa nakaraang hearing.
Gusto ko pong i-discuss natin ito. Gusto kong himayin natin ito, but I don't know kung meron tayong enough time, no? Pero ang i-focus lang natin yung mga important na mga sinasabi niya, no? Gusto ko ay makarinig nito para we are in the same page, no? At i-discuss ko po sa inyo yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga claim. I-debunk po natin yung mga kasinungalingan niya, lalong-lalo na po pagdating sa nangyari po dito sa US, no? Yung case dito sa US na sabi ini-extend daw namin o yung mga kasamahan ko or yung FBI, ini-extend daw, hindi po totoo yun. Meron po tayong mga document, no, na yung kanyang mga lawyers ang nag-i-extend at ang reasoning nila ay isa lang, wala silang enough na time para to go through the evidence that the FBI gathered. Kasi boxes of evidence po ang nakuha sa kanila. But before that, pakinggan po natin ang kanyang mensahe, no? Sa lahat, sa kanyang mga followers, sa kanyang mga members at workers, at sa public. Ito po ang sinabi ni Kibuloy. Medyo mahina po ang ating connection dito, no, kasi nasa cruise pa rin ako hanggang ngayon. Dali. Appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 20 dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas kung kami Okay. Noong 2018 po, kung naalala nyo, ito po yung time na dinitain sila sa Hawaii. No, yung na-seize yung mga parts ng baril ng yung pera na $380,000 sa kanyang private airplane na nilagay po nila sa sacks, no? Pinilipit po nila yung $380,000 at nilagay po sa bawat medyas at ito po ay nilagay sa luggage ni Kibuloy. Na-detain po siya ng 13 hours at after po doon, inako po ni Ing Salinas ang kasalanan na yon. Kaya nakauwi po si Kibuloy dahil meron po siyang concert crusade noon sa Inaris, no? That was 2018. So let's continue. At sabi niya wala daw silang kasalanan. Walang kasalanan, money laundering yun, tsaka yung mga gun parts na na-seize sa kanyang airplane. Kaya nagkaroon ng yun ang unang attempt ng FBI na i-hold si Kibuloy. So let's continue. Sinabi lang violations na hindi pa napatutuhanan. Yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawan 2020, pinospon. Ginawan 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ay po-postpone. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sa
sapagkat indicted din ako, sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted. So anytime pupunta ako doon. So ganito, after nung 2018, inindict si Kibuloy ng 2020. Ang nangyari po, ganon, kung ano po ang practice niya diyan sa Congress, na kapag pinapatawag siya, ay hindi po siya sumisipot. Yun ang practice niya ever since. Kahit noon pa man, no, noong worker pa ako, kapag merong mga kaso na ipa-file sa kanya sa Davao, hindi po niya sinisipot yun. Mga lawyers lang niya, at saka binabayaran yung mga tawag nung araw na yun, yung mga piskal natin, binabayaran para yung kaso ay ma-quits. Oo. Then ang ginawa niya dito sa US nung siya po ay inindict, no, hindi siya nagpakita kasama ni Helen Panilag tsaka ni Tessie Dandan. Kaya ang nangyari, naging wanted siya. So ngayon, sabi niya na ini-extend daw namin. Hindi kami, ang FBI po ang kalaban ni Kibuloy. Walang isa sa amin kasi his case here is bigger than any of us. No, kaya ang government ang nag-file sa kanya ng kaso dahil it's human trafficking. Ngayon, sabi niya ini-extend daw, at ngayon hindi na pwedeng ma-extend. Kaya nangingidig na si Kibuloy kasi hindi niya na pwedeng i-extend to. Meron po tayong mga document, no, na ipapakita na ang bawat extension po ay galing po sa kanilang side, no. Yung kaniyang mga lawyers ang nagpa-file ng extension dahil wala daw silang enough evidence to review. Wala daw silang enough time to review all the evidence, no, na nasi sa kanila. Yun ang lagi nilang reasons. Alam naman natin napakalinient ng ating government dito sa US, kaya po sila pinagbibigyan. Pero this time po, hindi na po pwede na iurong uli ni Kibuloy. Kaya November 5, 2024, this year, kailangan harapin. Kasi kung hindi, talagang diretso na siya sa kulungan. So now, let's continue, no? Let's continue. Pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso, ng aking mga workers na mga 8 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako naman ang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam, at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi. Okay, handang-handa na daw. So remember that. Let's hold that thoughts together, no? Handang-handa na daw sila. Pero maya-maya iba yung sasabihin niya. Kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment. Hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs, hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat mag-taste din sila. Hindi dumating yon, iniintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas
ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandali ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at statement kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapping. It's not only rendition, but if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mula 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa, ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito. Okay. Alam niyo po, makikita po natin, maririnig po natin, no? Narinig natin ang boses ni Kibulo, ni Macanor, paranoid. Hindi po ganon ang government ng Amerika. Hindi po ganon na basta-basta na lang papasok sa isang bansa, kukunin ang isang presumed criminal at papatayin. No, talagang paranoid na. So, Macanor, kung ano yung pinagin nyo sa amin noon, inaani mo na ngayon. Kaya, pasensya tayo. Kasi ikaw ang tumanim nito, tinanim mo ito sa amin, kaya ngayon, araw-araw, oras-oras, minuminuto mo nang inaani ang bawat bunga ng iyong itinanim. Kasi hindi kami papayag na hindi tayo magkaroon ng justice sa dinami-daming pamilya na sinira mo, sa dinami-daming buhay na inapakan mo. Hindi na kami papayag. So now, let's continue. Ng ating sariling gobyerno, ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila. Kung totoo itong sinasabi ko, angkinin nyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation.
kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Daw kaming lahat, lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor. My gosh, nakakainis. You guys, gets nyo guys, nakakainis. Biniblame niya. Ang issue dito, hindi yung pagkakaibigan nila ni Digong at hindi yung pag-connection niya kay Vice President Sara. Ang issue dito, yung kanyang mga practices, yung kanyang mga ginagawa na wala siyang accountability. Ngayon biniblame niya sa ibang bagay, diversion ang ginagawa ni Kibuloy. Akala niya na tayo ay mapaikot niya. Ganun ang mga manipulator. Tingnan nyo itong number 1 manipulator na narcissist. Ang galing magpaikot ng story. Blame dito, blame doon. Siya lang ang tama. Siya lang ang makadiyos. Siya lang ang gumagawa ng tama. But in reality, siya ang kriminal. At nakita nyo naman, wala siyang anumang respeto sa anumang batas dito, dyan sa Pilipinas, o sa Amerika, o kahit saan man. Wala siyang respeto because he think that he is above the law. Now let's